beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, pasok! Isang bilyong piso Grabe. ang handang ipansol ng isang kontraktor at isa pang kontratista kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Oh, kita nyo, mga kababayan ko ha. Tig 1 bilyon, mga kababayan ko. Tig 1 bilyon. Ha? Kada kontratista. Alam nyo na, mga kababayan ko, kung gaano kalaki ang kinikita nila. Biruin ninyo yung mga kontratista na kaya at handa na magsuhol ng tig 1 bilyon. Grabe, no? Antindi, mga kababayan ko. 1 bilyon. Alam niyo po ba yon? 10 100 milyon. Sa 100 milyon na nga lang, mga kababayan ko, abay, marangyang-marangyan ang buhay mo. Yung pa kaya na magkaroon ka ng tag 1 bilyon. Mga kababayan, etong magkapatid, kung tag 1 bilyon na kontratista, ilan yan? 2. 4 na bilyon yung handa nilang ibigay, mga kababayan ko. Matindi, no? Oo. 4 na bilyon ang handa nilang ibigay dito sa magkapatid para lang sila ay makalusot. Di ba? Nandiyan na si PBBM lang ang malakas. Kararating lang. Pasok! Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, alok umano yan sa kanya at sa kapatid niya na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kita nyo, mga kababayan, Cheese daw nag-offer. Hindi naman kontratista si Cheese. Iba siguro yan. Tingin ko, alam nyo kung sino? Kontratista na halimaw, yung Edwin Garjola. Maaari din yung Eric Yap, mga kababayan. At maaari din si Sara Diskaya. Yan, yung mga halimaw na yan, mga kababayan ko. Yan ang mga matitinik at matitinding mga kontratista. Nakatutok si JP Soriano. Hindi lang minsan, kundi 2 beses daw silang tinangkang suhulan ang ilang kontraktor sa sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ang magkapatid na sina Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Grabe. Sa isang press conference kanina, sinabi ni Secretary John Vic Na? abot sa 2 bilyong piso ang iniaalok sa kanila. Nako. Yung contractor, pangalawa yung contractor. Kita nyo, nakita nyo, contractor at saka isa yung contractor. So isang contractor, ibig sabihin, mga kababayan, congressman na contractor. Yung isa naman, private na contractor. So dalawa ho yan, mga kababayan. Kaya alam nyo, ako duda ako dyan, na maaaring eto ngang yung Garjola o kaya eto pong si Eric Yap. Yan ho yung mga kontratista, na talagang mga halimaw. Ngayon, ang tanong dito, sino naman yung contractor na pribado? Mga kababayan ko, isa lang naman ang kilala natin na sobrang yaman na kontratista. Yun lang pong mag-asawang Diskaya. Di po ba? So ngayon, tingin nyo, ako mukhang malupit ito. Si Garjola yan, sabi nga ni Joey Salvaboros, si Tan at saka yung si Yap, mga kababayan. Yan po yung talagang litaw na litaw yung mga pangalan pagdating po dito sa mga usapin ng flood control project at iba pa na may kinalaman sa pagkuha ng proyekto dyan sa DPWH. Nako, mga kababayan ko, ang sarap ng mga buhay. Sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa aming magkapatid. Agad daw niyang isinumbo ang pagtatangka kay Pangulong Bongbong Marcos. Bawat subok na suhulan ako, nire-report ko kagad sa Pangulo to. Refuse po both times. Hindi kami papayag, hindi ko kami magpapabili. Ayon naman kay Ombudsman Ayun, mga kababayan, hindi kami papayag, hindi kami magpapabili. Kaya ang sabi ng Pangulo, bilin? Nako, tuluyan yung lahat yan. Panagutin. Nako, grabe. So mga kababayan, eto nga sila John Vic at saka si Boyeng. Pero alam nyo, mga kababayan, di ba ang panunuhol ay meron po yung karampatang parusa. Pwedeng sampahan ng kaso, bribery,
laban sa mga taong ito. Kaya lang kung yung panunuhol ay walang direkta, hindi siya mismo at galing lang sa mga malalapit na kaibigan nila, medyo malabo. Kaya sa mga nagtatanong ng mga DDS, hindi yata nila na iintindihan yung pangyayari o hindi pa nila napapanood at hindi nila nalalaman, mga kababayan ko, kayong mga DDS, isipin yung maigi. Kung yan ay dinaan lang sa mga malalapit na kaibigan ninyo, yung panunuhol nila, hindi ho yan direkta, kaya mahirap pa rin na yan ay sampa ng kaso dahil madidismiss lang yan. Ano po? Oo. Kung yung mismong siyang tao ang nanunuhol o kaya sakto inaabot yung pong sandamakmak na pera, isang truck na pera yung iaabot sa inyo, mga kababayan ko, yun po yun. Sakto. Pasok na pasok. Pasok! Ombudsman Boyeng Remulla, hindi siya ang direktang kinausap ng sinasabi ng kapatid na nagtangkang manuhol. Kita niya. Direct offer eh. Walang direct offer talaga. Ah. Pero yung hint na yun, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede Yan, no? parang nahihirapan din tayo prove ang kaso. Kita nyo? So, maliwanag mga kababayan ko na hindi po pwede rin na pailan nyo ng kaso kasi nga hindi direkta. Ibig ko sabihin, tulad kanina, na kung yan ay yung tao mismo ang magdadala sa kanya ng sandamakmak na pera o kaya magpapauna ng kalahati o kaya 1/4 at ibibigay dito sa magkapatid, yun pwede na ho na siluhin kasi siya na mismo ang nagbibigay at siya na rin mga kababayan ang mag-aabot ng pera, yun, may ebidensya na yung pag-aabot ng pera at siya mismo na nandoon. Yun mga kababayan Nandiyan na sila Chanel Paris, Marian Tomas, sino pa? Oo, sa inyo pong lahat, Heidi Pantino, Marites Musni, opo, yan pasok! Ang lesson natin dito, para itong flood control. Gayunman, sinabihan na raw niya ang kapatid na huwag nang magpatumpik-tumpik pa kapag may ganyang uri ng pagkatangka. Kung talagang merong direct connection, arrestuhin ko na. Kasi Yan. ano na yan, bribery na yan eh. Yan. Corruption of public officers yan. Yun. Sa gitna ng tangkang panunuhol na ito, Tomorrow we're filing a case, no? Sandigan Bayan. Mm. Tomorrow or Monday, we're filing a case sa Sandigan Bayan. Ano na to? Dire-diretso na to. ayaw pang idetalye ni Ombudsman Remulla kung sino ang kakasuhan. Pero may kinalaman pa rin daw ito sa maanumalyang flood control projects. So mga kababayan ko, yan na nga, tuloy-tuloy na, tuloy-tuloy na itong ginagawa nila na pagpapanagot sa mga may kinalaman at mga kumita diyan po sa flood control scam. O, kita nyo naman mga kababayan hindi tumitigil ang gobyerno. Ulitin ko lang, hindi katulad nung panahon ni Digunyo na ang ating mga magnanakaw sa gobyerno, wala. Oo, ni isa. Oo, nungka walang napanagot mga kababayan ko. Ni isa walang napanagot. Our beloved Boss Mike